Nagbabalak ka rin ba na mag-abroad o mang-ibang bansa? At kung nagpaplano ka pa lang, dapat mo itong mapanood. So, ako nga pala si Ricky. Isa akong dating OFW sa South Korea at halos 4 na taon na akong nakapagtrabaho. So, by the way, ito muna ang aking kwento. Since 2019, naging OFW ako sa South Korea at isa ako sa mapalad na nakapagtrabaho doon. Akala ko magiging okay na ang lahat, pero hindi pala naging madali. Pero hindi pala ganon. Akala ko nung una, okay na ako. Nung nakapunta ako ng South Korea dahil may pagkakataon na ako para mag-ipon. At may pagkakataon na rin ako para matupad yung mga pangarap ko paunti-unti. Pero hindi pala ganun kadali na magtrabaho sa ibang bansa at lalo na malayo ka sa iyong pamilya. Kaya nagsimula na agad ako magplano para makauwi na agad ako ng Pilipinas. Una, kaya kapag OFW ka, kailangan mong mag-ipon. Mag-ipon na mag-ipon. Hanggat maaari, magdamot ka. Hanggat maaari, wag bigay lahat. Lagi mong aalalahanin na kaya ka nga nag-abroad para makapag-ipon at makapagnegosyo sa Pilipinas. Pangalawa, kapag OFW ka, kailangan mong iwasan ang masasamang bisyo. Bisyo sa pagsusugal, bisyo sa pag-iinom, o kahit anong bisyo na pwede makasama sa iyong kalusugan. Kaya kung hindi mo iingatan ang iyong kalusugan, baka mabaliwala lang lahat ng pinaghirapan mo. At maging sanhi pa ito ng pagbagal na pag-iipon mo ng pera. Kaya kung ako sa'yo, sa sport ko na lang ilalaan ang oras ko kaysa sa mga masasamang bisyo. Pangatlo, kapag OFW ka, sigurado masipag ka. Pero, yan din ang problema ng iba, na sobrahan sa sipag. Halos hindi na natutulog na maayos, hindi na rin nakakain ng masustansyang pagkain, basta trabaho-trabaho lang. Yung tipong 16 hours ka sa trabaho mo lagi, isang araw ay 3 oras o 2 oras, 4 na oras na lang yung tulog mo. Kaya ang ending, nagkakasakit. Kaya, huwag maghinayang sa laki ng sahod kung ang kalusugan mo naman yung kapalit. Kung babaliwalain mo ang iyong kalusugan, kahit gaano pa kalaki ang iyong sasahurin, mauuwi lang din yan sa wala. Kaya, importante, kahit maliit lang ang naipon mo, at least uwi ka sa Pilipinas nang walang sakit. Dahil ang pera, pwede mong kitain sa ibang bagay, pero ang buhay ay iisa lang. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, magplano ka na ng maigi para hindi ka rin magsisi sa uli. So, dito na nga nagtatapos ang aking vlog. So, kung nagustuhan mo ang vlog na ito, paki-subscribe and palike na rin po para sa sunod na vlog ay higit pa na mas ma-motivate ako sa paggawa ko ng mga valuable na content. Ako nga pala ulit si Ricky na nag-iwan ng katagang kung imposible sa tao, posible sa Diyos. Thank you at God bless sa inyo lahat.